nakahanap na kami ng solusyon para makapag-import ang gobyerno para kaya natin pababain. Pagka mataas ang presyo ng bigas, magbibitaw tayo ng bigas, ang bibenta tayo ng mababa para sumunod ang merkado. So, kahit na baka, well, I don't want to preempt the bicameral committee, but I think we have found a solution already. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa isang bagong solusyon na nahanap ng Marcos administration na ito daw ang immediately magpapababa sa presyo ng bigas. Wow, sana totoo. Okay, so ano yung solusyon? Talaga bang mabisa? Kasi sabi ng presidente, immediately bababa ang presyo ng bigas. Panoorin natin itong short video na ito na kung saan para bang ipinagmamayabang ng Pangulo na ito na ang solusyon, bababa na ang presyo ng bigas. Ngunit meron na maging magandang usapan ng House at saka ang Senado, nakahanap na kami ng solusyon para makapag-import ang gobyerno para kaya natin pababain. Pagka mataas ang presyo ng bigas, magbibitaw tayo ng bigas, ang bibenta tayo ng mababa para sumunod ang merkado. So, kahit na well, I don't want to preempt the bicameral committee, but I think we have found a solution already so that kahit papano, maybe the mechanism will be different from that which was proposed. But in the end, ang net effect pareho pa rin, makakapag-import ang national government. I don't know through which agency first. They will have to decide which is best. Siyempre, nagkikipag-ugnayan tayo. And I think we may have found a solution. And makikita natin that we will be immediately able to bring down the price of rice. So, ano yung mabisang solusyon ayon sa presidente? Nako, kuwan pala ito. Magpapasa ang Kongreso, ang Senado ng bagong batas or i-amend nila yung Rice Tarification Law. Pag na-amend yung Rice Tarification Law, bibigyan ng kapangyarihan ulit ang National Food Authority na mag-import ng bigas. Kung mayroon ng kapangyarihan ang NFA na mag-import ng bigas, yun na, ang NFA magbibenta na ng bigas at yun daw ang magpapababa ng presyo sa merkado. Himayin natin nung una wala pang Rice Tarification Law. Ang NFA lang ang makapag-import ng bigas. Kaya lang nung naipasa yung Rice Tarification Law na yan, ang pwedeng mag-import ng bigas, mga private traders na lang. Ang NFA wala na. So kaya ngayon, ang NFA hindi na siya nakakapagbenta ng murang bigas. Ang NFA, kailangan lang may buffer stock niya para kung may kalamidad, yun. Meron tayong makain kung may bagyo, kung anumang kalamidad. Ang tanong, kung ibabalik ba ang kapangyarihan ng NFA na mag-import ng bigas, sigurado ba na bababa ang presyo ng bigas? Yan ang tanong. Kasi sabi ng presidente, immediately. And then, gaano ka baba? Yung pangako niya is 20 pesos per kilo ang bigas. So ano ngayon? Ito ba kung mag-import na ng bigas yung NFA, babalik na ba? Makakaya na ng 20? The answer is never. Kasi abnormal na presyo yung 20 pesos per kilo na bigas. According sa mga rice traders, sino bang narinig ko? Pag mag-import ka ng bigas, and ibenta, yung dapat na presyo is 40 per kilo. Parang bawi lang sa puhunan, 40 per kilo. Sabi ng mga rice traders. So, ibig sabihin, kung matuloy ang amendment ng Rice Tarification Law at mag-import ng maraming bigas ang NFA, ang kaya lang
na pababain na presyo ng bigas hanggang 40 lang per kilo. At least okay na rin. Kaysa ngayon, kasi 50 na ang pinaka low quality nga bigas, pataas na, ang mahal na. So, ibig sabihin, yung pangako ng presidente na pinagmayabang na noon ng kampanya na gagawin natin ang lahat na ating makakaya, gawin nating 20 pesos per kilo, inaamin niya na wala nang pag-asa yun. Suntok sa buwan. Kaya ano na yan, pangako na naipako. Nabudol po tayo sa ganong promise ng isang kandidato na ang galing magsalita, naniwala naman tayo na wala rin lang palang magagawa. Huwag na tayong aasa sa 20 pesos per kilo. So, yun na. Sana matupad ito. Kailan ito ang question. Maaasahan ba ang NFA na yung grabe ang korupsyon sa NFA? Kailan? Anong buwan ba yun? Mga February ata o March na diskubrihan ang anomalya sa NFA. Tinanggal yung administrator. Bakit? Nagbenta ng how many thousands of basta 75,000 sacks of rice ba yun? Ibinenta ng napakamura. Bakit? Kasi malapit na daw mabulok. Yung pala, good quality. Tapos, walang bidding. Kaya nung nag-imbestiga ang sandigan, yung ombudsman, nakakita ng prueba. Kaya, sinuspindi, ilan ba? 143 employees. Grabe. So, I think na-lift na yung suspension ng ngayon na hinihintay na lang natin ang final conclusion ng ombudsman. But klaro kaayo ang corruption sa NFA. Si Senator Cynthia Villar, yung mga farmers group, yung SINAG, Free Farmers, matagal ng kalakaran sa NFA yung ganong corruption na binebenta nila yung bigas sa murang halaga. Luging-lugi ang gobyerno. Ako, I have personal knowledge. Nung una, nung pwede pang mag-import ang NFA, nakakabili ako noon ng mga 25 to 30 pesos per kilo ang bigas. Panahon ba ni Noynoy o para early years ng ni Tatay Digong. Mura talaga sa NFA. Kaya lang, nalaman ko na yung mga traders may kakutsaba sa loob ng NFA. Magbebenta yung NFA ng murang bigas sa mga traders. Ang gagawin ng mga traders, baguhin lang yung sako. Tapos ibebenta ng parang regular rice na yung galing sa bagong ani. Ganun. So, kalokohan. Kaya ako, sana mangyari na bababa ang presyo ng bigas kahit hanggang 40 lang. Kailang kung walang kinakatakutang leader, walang nire-respetong leader, walang gagawing reform sa National Food Authority, alanganin ito. And then, yung sabi ng presidente na pag nagbenta ang NFA, bababa ang presyo. Susunod daw ang merkado. Imposible yun. Kasi 100 million Pilipinos, 150. Kaya ba ng NFA na magbenta kasi kung 40 pesos ang per kilo sa NFA na magbebenta, 50 sa traders. So lahat pupunta sa 40. Ang tanong, kaya bang suportahan ng NFA yung lahat ng pangangailangan ng bibili na masushort ang stock ng NFA. Kaya ito, suntok sa buwan na naman ito na wala sa realidad itong Pangulo. Pwede makapagbenta sila, kailang
market hindi susunod yan. Maro ang mga maro ang mga negosyante. Mayroong gagawin at gagawin na countermeasures yan para hindi sila, kasi malulugi ang mga negosyante kung ganun ang mangyari. NFA na lang ang magkano ang budget ng NFA? Kakaunti naman ang budget ng NFA. Kaya, I'm sorry, kulang itong solusyon. Ano ang dapat na solusyon? Increase our rice production. Bigyan ng assistance ang mga farmers para kung marami tayong rice production, hindi na tayo mag-import. Kasi nakaya noon panahon ng Marcos Sr. Rice self-sufficiency tayo pa ang nag-i-export. Kasi magandang leadership ng Marcos Sr. Magandang programa, menos ang korupsyon. Kaya maganda ang ating food supply chain. Panahon ni Marcos Sr. Ngayon, Junior, wala, palpak. Kaya maraming nabudol sa Junior na ito. So, I'm sorry, mahinang solusyon itong pag-i-import ng NFA ng bigas. Hindi yan permanent solution para bababa ang presyo ng bigas.